Nakatitig sa kawalan si Nympha Suarez Salazar habang hinihintay ang asawang si Bernie Salazar. Dapat sa mga oras na ito ay nakauwi na ang asawa, subalit hanggang ngayon ay wala pa rin ito. Napakalakas ng kabog ng puso ni Nympha. Habang isinalang ulit ang pagkain sa microwave para ito ay mainit dahil lumalamig na ito. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ito. Nakailang tawag pa siya bago sinagot ang telepono. Ngunit sa halip na boses ng asawa ang marinig, ay halinghing ng isang babae at mga ungol ang narinig ni Nympha. Nanlalamig siyang napatitig sa telepono niya. Napalunok ang babaeng si Nympha na nasa edad 27, sabay titig sa hawak na telepono. Hindi yun ang asawa niya at pinahit ang gabutil ng luha na pumatak sa mga mata. Pinatay niya ang teleponong hawak dahil sa bawat ungol na naririnig niya ay tila hinihiwa ang kanyang puso. Kilala niya ang boses na iyon. Nahiga na lamang siya sa kama at doon ay napayakap sa picture frame nilang mag-asawa at lihim na umusal ng panalangin sana'y nagkamali lamang siya ng hinala hanggang sa nakatulog na lamang si Nympha ng mag-aalas 11 na ng gabi. Pero wala pa rin ang asawa niya. Kinabukasan ay nagising siyang mataas na ang araw at wala ang asawa niya, kaya't mabilis na napabangon si Nympha at bumaba sa salas. Bunganga ng kanyang biyanan ang sumalubong sa kanya sa umaga, na sinasabing hindi raw niya inaalagaan ang anak nito na galing sa nakakapagod ng trabaho sa opisina. Sinasabi nitong napakabatugan niyang asawa at sana hindi siya ang inasawa ng anak nito. Pabigat lang umano siya sa bahay at walang kwenta. Nakita niya ang damit na pinaghubaran ng asawa niya na naroon sa labahan at may marka iyon ng lipstick. Napakagandlabi na lamang si Nympha nang maamoy niya ang pamilyar na pabango ng isang babae na dumikit sa damit ng kanyang asawa. May kasama na namang ibang babae ang kanyang asawa. Lihim na napahagulgol si Nympha, sabay salang ng mga damit ng asawa niya sa washing machine. Ni hindi niya nararamdaman ang pagdating nito kagabi. Ang Nympha, pagkatapos mo dyan ay magluto ka na ng almusal at alas 7 na. Ayoko ng sunog ha. Baka susunugin mo na naman ang pagkain. Napakawalang kwenta mo talaga. Wala kang kwenta kahit kailan. Napabuga ng hangin si Nympha sa mga sinabi ng biyanang babae na si Elizabeth Salazar. Sobra na siyang nasasaktan sa mga sinasabi nito. Ilang ulit niya nang pinakiusapan si Bernie na umalis na lamang sa mansyon ng biyanan nila. Gustong gusto niya nang bumukod pero si Bernie ay wala yatang balak na umiwalay sa ina nito. Mabuti na lamang at mabait ang ama nitong si Victor, na laging sinasaway ang asawa, subalit daig naman ito lagi ni Elizabeth. Inilabas niya ang frozen longganisa at iluluto niya na sana nang narinig niya na namang sumigaw ang kanyang biyanang babae. Nympha, bilisan mo naman. Nagugutom na ako. May hyperacidity akong babae ka. Diyos mio, ang bagal-bagal mong kumilos. Nakasigaw na namang wika ng biyanan niya. Muli na lamang napabuga ng hangin si Nympha nang makita si Vermont, ang kakambal ng asawa niya na lumapit sa kanya at kinuha ang sandok mula sa mga kamay niya. Ako na, seryosong wika nito na tinapunan siya ng mga tingin na hindi niya lubusang naiintindihan. Namamaga ata ang mga mata niya at halata nitong galing siya sa pagdiha. Magkape ka na, may pandesal yan na itinabi ko sa'yo. Bakit kasi hinahayaan mo ang mga tao dito sa bahay na alilain ka? Paano na lang kung hindi ako gumagawa dito? Nagiging katulong ka na sa bahay na ito ni. Bakit mo hinahayaan si Mami na ganyan-ganyanin ka lang? At ang magaling mong asawa na umaga nang dumating kanina? Ano si Spy, umalis na. Hayaan mo na lamang ba si Bernie? Nayurakan ng pagiging asawa mo, ha? Nympha, tanga ka ba? Napatulo ang luha ng babae. Nagmamadaling pinahid sa mga mata at umalis sa kusina. Tumungo siya sa labahan at tinanggal ang mga damit ni Bernie sa washing machine. Sa buong pamilya Salazar, ay si Vermont lamang ang may malasakit sa kanya, simula noon pa. Pero sa unang pagkakataon na nakita niya si Bernie, ay kagad nang nahulog ang loob niya sa binata. Kaya simula noon, ay nagsumikap na siyang mapalapit dito. Pero hindi niya inaasahan na magkakaganito ang buhay nilang mag-asawa. Hindi naman sila ganito noong una. Mahal na mahal siya noon ni Bernie at alam niya yun sa kanyang sarili. Nagkaganon lamang si Bernie sa kanya
dahil gustong-gusto na nitong magkaroon sila ng anak. Pero hanggang ngayon ay hindi pa niya nabibigyan ng anak ang kanyang asawa. Kaya't pati ang biyanan niya ay umayaw na sa kanya dahil sa hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nabubuntis. Paano din ba kasi siyang mabubuntis kayo? Hindi niya ata maalala kung kailan ang araw na huli siyang ginalaw ni Bernie. Sa totoo lang ay namimiss niya na ang kanyang asawa. Nim, kape mo. Natigilan siya nang bumungad sa may labahan si Vermont na may dalang kape. At pati na rin plato na may pandesal. Salamat. Ani ang iniabot ang kape at humigop doon sa tasa na ibinigay ni Vermont. Alagaan mo ang sarili mo, Nimpa. Huwag mong hayaan ang asawa mong tapak-tapakan ang karapatan mo bilang asawa. Kung nararamdaman mong hindi ka na mahal, lumayo ka na at huwag mo nang hintayin pang saktan ka ni Bernie. Value yourself and love yourself, Nim. Dahil kung kay Bernie ay wala ka ng halaga, alam mong sa akin ay napakamahalaga mo. Hanggang ngayon ay mahal pa rin kita, Nim. Natigil na naman si Nimpa sa sinabi ni Vermont sa kanya. Una niyang minahal si Bernie, kaya kaibigan lamang ang turing niya kay Vermont. Pero nararamdaman niyang mahal siya ng binata, nakakambal ng kanyang asawa. Pero huli na nang malaman niyang mahal siya ni Vermont noong araw ng kasal na nila Bernie. At saka pa lamang ito nagtapat sa kanya. Pero si Bernie ang mahal niya. Simula pa man noong una, si Bernie na tagapagligtas niya noon sa mga kamay ng kanyang kidnappers. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin maalala ang lahat. Ang tanging malinaw pa lamang sa isipan niya ay walang iba kung hindi ang pagliligtas sa kanya ni Bernie mula sa mga kamay ng mga kidnappers na gustong pumatay sa kanya. Kalimutan mo na yan, Vermont, dahil alam mong mali yan. Asawa ko ng kakambal mo at mahal ko ang kakambal mo. Maniloloko ka lang niya, Nim. Niloloko ka lang ni Bernie at pati na rin ni Aya. Si Aya ang best friend niya at nagtatrabaho sa Eagles Corporation, isang nangungunang kumpanya sa fashion industry sa bansa bilang isang fashion designer. Tumigil ka, Vermont. Huwag mong sirain sa akin ang asawa ko. Pati na rin ang best friend ko. Hindi nila magagawa yan sa akin. Napailing na lamang si Vermont sa sinabi ni Nimpa sa kanya. Kahit kailan talaga ay napaka-inosente ng babaeng ito. Parang kailan lang ay binuwis niya ang buhay niya para iligtas ang babaeng bumihag sa puso niya. Una niya noong nakita si Nimpa sa isang business conference. He failed na makilala ang dalaga. Kaya't sinundan niya ito, subalit nakita niyang pilit na isinasakay ito sa itim na van. Kaya't ginawa niya ang lahat para iligtas ito sa mga kidnappers. Nakipaglaban si Vermont sa mga masasamang loob na iyon. At wala nang mali si Nimpa nang makuha niya ito mula sa mga kidnappers. May tama ang dalaga sa katawan at nabagok ang ulo sa gilid ng van. Dinala niya sa ospital si Nimpa at siya naman ay dinala sa operating room para tanggalin ang bala sa katawan niya. Tinawagan niya na lamang ang kakambal niya para puntahan siya sa ospital. Nagulat na lamang siya nang magkakilala pala si Nimpa at pati na rin ang kakambal niya. Dumating si Aya sa ospital dahil matalik pala itong kaibigan ni Nimpa at kahit walang maalala si Nimpa, ay minahal nito si Bernie. He was too late then to confess his feeling to Nimpa. Dahil sa maikling pagkakakilala ni Nimpa at Bernie, ay naging sila na kaagad at napagdesisyonan ng dalawa na sila ay magpakasal. Iniwan ni Nimpa si Vermont sa loob ng labahan at napasingap na lamang siya nang marinig ang sigaw ni Elizabeth na tinatawag siya. Aalis kami ng daddy mo. Dito ka lang sa bahay ha at maghanda ka ng pagkain mamaya pag uwi namin dahil may mga bisita kami. Huwag kang magkamali ha. Magluto ka ng creamy beef, butter shrimp at pati na rin crabs at crispy pata. For dinner ang lahat ha. I want a crispy pata. The crispier would be better. Don't mess up, Nimpa. At huwag mong ipahiya ang pamilya Salazar. Naiintindihan mo ba? Mga espesyal ang bisita namin mamaya. Kaya umayos ka. Hindi pa nakapagsasalita si Nimpa ay umalis na nga ang ina. Gusto niyang magprotesta dahil balak niya sanang puntahan si Bernie sa opisina nito. Subalit napakarami ng gustong ipaluto ng bruha niyang mother-in-law. Wala naman siyang magawa kung hindi ang sundin ang kagustuhan nito. Kahit napabuga na lamang ng hangin si Nimpa, sabay subo ng isang pandesal. Kailan kaya darating ang araw na maaari na silang pumukod ni Bernie sa mga magulang nito? Kahit maliit lang na bahay, basta malayo sa mga biyanan niya, lalo na kay Elizabeth na ginagawa siyang ekstra katulong. Nagsisimula na siyang maghanda ng lulutuin nang biglang sumulpot si Vermont sa kusina at tumulong ito sa kanya. Sinasanay mo kasi sila,
Kaya akala nila ay okay lang sa'yo ang lahat. Nimpa, ako ang nahihirapan sa mga pinagagawa mo sa sarili mo. Pabayaan mo na lamang kasi ako. Bakit ka ba nangingialam ha? Tahimik na lamang nilang inihahanda ang mga bagay na lulutuin nila nang biglang narinig niya ang pagdating ng kotse ng asawa niyang si Vern. Kaya iniwan niya si Vermont sa ginagawa nito at nagmamadaling tumungo sa kwarto nila para mag-ayos ng sarili. Gusto niyang maging maayos at maganda siya sa harapan ni Bernie. Ayaw niyang tuluyan silang masirang mag-asawa. Hindi niya mapapayagan iyon. Nagmamadaling naligo si Nimpa at nagbihis sa loob ng bahay. Gusto niyang sorpresahin si Bernie na narinig niyang pumasok sa kwarto nila. Ngunit pagbukas niya ng kwarto ay siya ang nasorpresa sa nakita, sapagkat ang asawa niya ay mayroong kalampungan na babae sa ibabaw ng kama nila. Natigilan ang dalawa nang makita siyang lumabas sa banyo. Ito ay si Aya, ang best friend niya. Ito ang kasama ng asawang si Bernie, na noon ay wala ng saplot sa ibabaw ng mismong kama nila. Tila siya binuhusan ng napakalamig na tubig sa nakita niya. Para siyang isang kandilang unti-unting nauupos sa kinatatayuan. Napahawak siya sa pintuan ng banyo at nanikip ang puso niya sa galit at gusto niyang sumamo. Mas lalo pa siyang nasaktan na tila hindi man lamang siya nakita ng mga ito at ipinagpatuloy ang ginagawa. Hindi na nakatiis pa si Nimpa at binato ang asawa ng suklay na hawak niya. Nanggagalaiti na siya sa galit sa dalawang taksil na nasa harapan niya. Kung hindi mo kaya ang nakikita mo, ay lumabas ka na. Tanga ka ba talaga? Sigaw ni Aya na inakala niyang best friend niya. Pero ito pa mismo ang bumaboy sa kanya. Kaya hindi niya na kayang magtimpi pa. Sinira nito ang pamilyang binuo nila ni Bernie. Kung kaya naman sinugod niya si Aya. Subalit bago pa man niya nahawakan ang buhok nito, ay isang malakas na sampal mula kay Bernie ang natanggap niya. Hindi nakahuma si Nimpa nang napatitig sa asawa. Bakit mo to ginawa sa akin ha? Bakit mo ito nagawa? Umalpas sa kanya ang mga damdaming matagal nang kinikimkim sa puso niya. Kaya't pinagsasampal niya si Bernie. Pinigil nito ang mga kamay niya at hinawakan ng mahigpit ang balikat niya. Dahil wala kang silbi bilang asawa, wala ka nang alam sa pagnenegosyo, ay wala ka pang kwenta. Dahil hanggang ngayon, ay hindi mo man lamang ako nabibigyan ng anak. Maliban sa gawaing bahay, hindi ka na marunong mag-ayos ng sarili mo. Look at yourself in the mirror and tell me kung karapat-dapat ka bang maging asawa ko. Nakakadiri kang tignan. Hindi nakapagsalita si Nimpa sa narinig mula sa asawa niya. Sobrang pang-iinsulto yon sa pagkatao niya. Naubos na ang lahat ng pagtimpi niya at sa galit ay pinaghampas niya si Bernie kahit pa saan itong tamaan ng nahawakan niyang lampshade. Sa takot ni Aya na madamay ay patakbo itong lumabas ng kwarto. Galit na galit naman si Bernie sa ginawa niya, kaya naman nasuntok siya ng lalaki sa mukha. Natigilan si Nimpa sa pakiramdam na umiikot ang paligid niya sa sakit. Tila nakikita niya na ata ang mga bituin sa langit sa sakit. Iniwan siya ni Bernie sa loob ng kwarto nila, matapos magbitaw ng masakit na salita sa kanya. Maghiwalay na tayo, Nimpa. Hintayin mo na lang ang mga dokumento. Ipapagawa ko na ang annulment papers natin. Verne, I'm sorry. Patawarin mo ako. Hindi na ito maulit. Hindi tayo pwedeng maghiwalay. Pagmamakaawa niya sa kanyang asawa na hindi iniinda ang sakit ng pumutok ng mga labing na tinamaan ng mga kamao ni Bernie. Ang asawa niyang noon ay hinatak si Aya papalabas ng bahay. Tinawag niya pa si Bernie ulit at nagmamakaawa dito na huwag siyang hiwalayan dahil wala na siyang ibang mapupuntahan pa. Subalit napakalupit ng asawa niya at tinulak lamang siya nang makarating na sila sa garahe. Nawala ng malay si Nimpa dahil umikot ang paningin niya matapos mabagok ang ulo sa gilid ng pader. Mga eksenang hindi pamilyar sa kanya ang nakita niya sa isipan bago pa siya tuluyang mawala ng malay. Nagising na lamang siyang nasa sofa at may benda ang ulo. Nakita niya sa harapan niya ang kakambal ng asawa niyang si Vermont na may bitbit na tubig sa maliit na palanggana. Sa kabilang kamay nito ay meron namang bimpo na ipinulas nito sa marami niyang braso. Nadumihan siya kanina nang matumba sa may garahe matapos itulak ni Bernie. Mabuti naman at nagising ka na. Sana naman, Nimpa, magising ka na rin sa katotohanan at tigilan mo na ang pagpapahirap ko sa sarili mo. Bagyang sumakit ang ulo ni Nimpa at may mga alaalang nakaraan ang biglang pumasok sa isipan niya. Napapikit na lamang siya sa sakit.
Kaya't nag-alala si Vermont sa babaeng kaharap. Napahiyaw si Nimpa sa sakit, sabay sapo sa kanyang ulo. Natataranta naman si Vermont na dinala ang asawa ng kakambal niya sa ospital. Kinausap si Nimpa ng doktor habang umalis lang sandali si Vermont para bumili ng pagkain. Tinawagan na rin niya ang kanyang kakambal at sinabing dinala niya sa ospital si Nimpa. Napakasaya ni Nimpa nang malamang mula sa doktor na buntis siya. Kaya pala madalas siyang nakakaramdam ng pananakit ng ulo at pati na rin pagkahilo nitong mga huling araw ay dahil pala iyon sa pagbubuntis niya. Excited siyang ipaalam kay Bernie ang patungkol sa pagbubuntis niya dahil baka magbago na ito kapag malamang ipinagbubuntis niya na ang anak nila. Ito ang matagal nang gustong mangyari ni Bernie. Ang magkaroon sila ng anak. Nawala ang lahat ng pag-aalinlangan niya at excited na siyang makita ang kanyang asawa. Pagdating ni Vermont ay kaagad niya itong inaya pauwi dahil excited siyang makita ang asawa niya. Excited siyang sabihin kay Bernie ang patungkol sa pagbubuntis niya. Nakarating na nga siya sa mansyon ng asawa at nagulat na lamang siya nang naroon ng maraming tao. Parang merong selebrasyon. Oo nga pala at nagpapaluto ang kanyang biyanan ng maraming ulam kanina. Kaya't sobra siyang nag-alala. Pero noong nakitang okay naman na pala ang lahat, ay lalapitan niya na sana si Bernie na may kausap na bisita. Subalit natigilan si Nimpa nang makitang pumupulupot si Aya sa katawan ng asawa niya, kaya't napahinto siya sa paglalakad. Naroon na naman ang kagustuhang gusto niyang suguri ng lintang si Aya, na grabe kung kumapit sa asawa niya. Huwag kang gagawa ng iskandalo dito sa harapan ng mga bisita ko ha. Naiintindihan mo ba? Mariing saad ng ina ni Bernie si Madam Elizabeth. Naikuyom na lamang ni Nimpa ang kanyang mga kamao at kahit nagpupuyos ang damdam, ay tinigil niya na lamang ang kanyang sarili. Iha Aya, congratulations sa pagbubuntis mo ha. Magkakaanak na pala kayo ni Bernie. Congratulations to the both of you. Nagpantig ang tenga ni Nimpa sa kanyang narinig mula sa isang bisita. Siya ang asawa ni Bernie, kaya papaanong si Aya ang kinukongratulate ng mga iyon. At sinabi pa ng mga ito, nabuntis si Aya. Tila pinagsakluban ng langit si Nimpa sa narinig at napatulo ang kanyang luha. Patakbo siyang lumabas ng salas at hindi sinasadyang pabangga ang isang medyo may edad ng lalaki. I'm sorry po. I'm sorry. Ani ang pinagpagang damit ng matandang lalaki na napakagara ng kasuotan. Hindi niya na ata mapipigil ang kanyang mga luha. Natigilan sandali si Nimpa at nagpahid ng mga luha sa mga mata na pumatak ng mga oras na yon. Mr. Montemayor, pasensya ka na po sa katulong namin ha. Masyado talagang tangayan. Nimpa, humingi ka ng tawad kay Mr. Montemayor. Narinig niyang pulyaw ng kanyang mother-in-law na si Elizabeth. Katulong pa talaga ang pakilala nito sa kanya. At hindi asawa ni Bernie. Nakasalubong niya ang mga matatalim na mga mata ni Bernie na ngayon ay nakatitig sa kanya. Nagtaas siya ng tingin at ngumiti sa matandang mayaman na bisita ng kanyang biyanan. Sorry po sir. Sorry. Yumuko siya ngunit itinulak siya ng kanyang biyanan na si Elizabeth. Kaya napaluhod na lamang siya sa harapan ni Mr. Montemayor. Tuluyang napaluha si Nimpa at ang sakit pa ng tuhod niyang bumagsak sa sakit. Nagulat na lamang siya ng isang kamay ang inilad sa kanyang harapan. Pagtingala niya ay nakita niya ang pamilyar na mga matang nakatitig sa kanya na punong-puno ng pagmamahal. Sandali siyang natigilan nang tinulungan siya ng matandang kaharap niya na tumayo. Niyakap siya ng matandang tinatawag nilang Mr. Montemayor. At sa hindi may paliwanag na pangyayari, ay nakaramdam siya ng ginhawaan at nawala ang bigat ng kanyang dibdib sa pagyakap sa kanya ng matanda. Parang yung ilang taong bigat na nadarama niya ay naglahong parang bula. It's okay, Iha. It's okay. Kitang-kita niya ang paniningkit ng mga mata ng kanyang biyanan. Kaya't nagmamadali siyang bumitaw sa matandang si Mr. Montemayor at lumisan sa sala. Tumungo siya sa hardin at doon ay nag-uunahan sa pagpatak ang maraming luha na kanina pa niya pinitigil. Sa loob naman ng tahanan ng mga Salazar ay nagulat na lamang si Madam Elizabeth nang hindi itinuloy ni Mr. Sandro Montemayor ang pakikipag-partner ng kumpanya nila sa malaking kumpanya nito. Halos lahat na ata ng mga kumpanya ay nagnanais na maging kasosyo ang Eagles Corporation na pag-aari ni Mr. Sandro Montemayor. Lumapit pa si Bernie
at nakikiusap sa matandang may-ari ng Eagles Corporation. Subalit tila wala na ito sa mood na kausapin ng lalaki. Hindi nila naiintindihan ang mood nito. Subalit halatang halata na galit ito sa lahat ng naroon, lalo na kay Madam Elizabeth. Ni hindi nga nito pinakitunguhan ng maayos si Vice President Delgado, na ama nitong si Aya, na naroon rin sa bulwagan ng mga Salazar. Habang pasakay na sa sasakyan ang matandang si Mr. Montemayor, ay palingalinga ito sa paligid at hinahanap ng mga mata niya si Zabina, ang kanyang apo na magtatatlong taon nang nawala sa kanya. Galit na galit ang Don na tinawagan ng lahat ng koneksyon para malaman ang kaugnayan ng kanyang apo sa pamilya Salazar. Hindi siya maaaring magkamali na si Zabina ang nakita niya sa bahay ng mga Salazar. Pero bakit tila hindi siya nakikilala ni Zabina? Doon nalaman ng matandang Don ang nangyari sa apo niyang kay tagal niya niyang hinahanap. Nasa Amerika siya noon habang iniwan niya kay Zabina ang kumpanya nang bigla na lamang nawala ang kanyang apo. Mula sa police report ng Santa Rosario, ay kinidnap ang apo niya ng mga hindi kilalang kidnappers. Natansya niya ay mga kalaban sa kanilang negosyo at iniligtas ito ni Vermont Salazar. Nakuha niya rin ang findings ng doktor sa ospital na iyon na ang kanyang apo ay nagkaroon ng amnesia. Malamang ay sinamantala ng mga Salazar ang kalagayan ng kanyang apo. Sa nakikita niya sa pamamahay na iyon, ay naging katulong ang kanyang kawawang apo sa poder ng mga Salazar. Pinaimbestigahan niya ang lahat ng kasapi ng pamilya Salazar, pati na rin si Aya Delgado, na anak ni Mr. Florente Delgado. Hindi alam ng mga ito na apo niya si Zabina, kaya't matitikman ng mga ito ang galit niya at kukunin niya ang kanyang apo sa tamang oras mula sa mga Salazar. Nagpantig ang tenga niya. Nang pagpasok niya sa loob ng bahay, ay malakas na sampalang natanggap ni Nimpa mula sa kanyang mother-in-law. Napatayo naman si Vermont at inilayo si Nimpa sa kanyang ina. Itinago niya si Nimpa sa likuran niya. Naniningkit naman ang mga mata ni Bernie nang makitang hinahawakan ni Vermont ang kanyang asawa, kaya tinablot niya si Nimpa papalapit sa katawan niya. Ang malas-malas mo talaga sa pamamahay na ito, Nimpa. Kahit kailan ay malas ka talaga. Nang dahil sa katangahan mo, nawala ang napakalaking investment na mula sa Eagles Corporation. Sila ang #1 na leading company sa fashion industry. Alam mo ba yon, ha? Napakagat-labi si Nimpa at hinablot ang braso na hawak ng asawang si Bernie. Galit na galit siya sa ginawa ng asawa niya, lalo pa sa nalaman niyang si Aya ang pinakilala nitong asawa sa harapan ng publiko at buntis ang kaibigan niyang traidor. Hindi niya pa nakakalimutan ang pananakit ni Bernie sa kanya. Ikaw naman, Vermont, kinakampihan mo pa ang babaeng yan? Sigaw ni Elizabeth. Sumusobra ka na kasi, ma'am. Bakit ka ba nananakit? Balik na tanong naman ni Vermont sa kanyang ina. Wala sa sariling lumabas ng sala si Nimpa at narinig niya pa nga ang pagsigaw ni Madam Elizabeth sa kanya. Pero hindi niya nakaya pang tagalan ng mga ito. Dire-diretsyong umakit na sa taas ni Nimpa at nilak ang kwarto nila ni Bernie. She wants to be alone. At sumasakit ang ulo niya sa lahat ng pangyayari sa binuo niyang pamilya. Nakatulog si Nimpa at nagising na lamang siya nang maramdamang may tumapik sa braso niya. Bumungad sa harapan niya si Bernie. Kit na pabangon siya. Samahan mo ako at kailangan mong permahan ang annulment papers na ihanda ng abogado ko ngayong umaga. Ani nitong nagpapalit na ng damit. Kakagising niya pa lamang ay may masakit na salita na ang binungad nito sa kanya. Fernie, baka nabigla ka lang. Baka pwede pa natin pag-usapan ito. Wala naman tayong problema eh. Fernie, ayusin natin tong relasyon natin, please. Mahal kita, Vernie. Naiiyak na Anya at niyakap ang asawa mula sa likuran. Sandaling natigilan nito at isang inalis ang mga kamay niyang nakapulupot sa bewang nito. Hindi na kita mahal. Hindi ko na gustong makita ang pagmumukha mo dito sa loob ng pamamahay ko. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng pera na sasapat para mabuhay ka. Si Aya ang nararapat sa akin. Nagkamali ako noong unang pakasalan ka. Wala kang kwenta, Nimpa. I'm sorry about that. Kaya magbihis ka na dyan at permahan mo na ang annulment papers natin. Hindi ko pipirmahan yan, Bernie. Hindi tayo maghihiwalay. Bernie, buntis ako at may anak na tayo. Galing ako sa ospital kahapon. Kaya't hindi mo ako maaaring hiwalayan. May anak na tayo. Matatalim ang mga tingin na tinapon sa kanya ni Bernie. Hindi ko anak yan. Marumi kang babae. Nagulat na lamang siya nang hawakan ni Bernie ang magkabilang balikat niya
at ito ay napakahigpit at itidulak siya sa kama. Fernie, hindi ko anak yan. Akala mo hindi ko alam na may relasyon kayo ng kakambal ko? Marumi kang babae, Nimpa. I was wrong to fall in love with you. And I was wrong nung pinakasalan kita. Isa pa, may anak na kami ni Aya. Mas mabuti si Aya dahil mabuting babae siya at hindi kagaya mong marumi. Asawa mo na nga ako. Pero nakikipaglaro ka pa ng apoy sa kakambal ko. Hindi nakahuma si Nimpa dahil sa kanyang mga narinig mula sa asawa niya. Sa dinami-raming lalaki sa mundong ito, Nimpa, yung kakambal ko pa talaga ang napili mo. Iniwanan na nga siya ni Bernie sa loob ng kwarto nila na hindi nakapagsalita sa mga sinabi ng asawa niya. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Nimpa ng mga oras na yon at napasapon na lamang siya sa kanyang dibdib habang siya ay umiiyak. Hindi niya inaasahan na ganito ang nangyari sa relasyon nila ni Bernie. Hindi pa rin maalala ni Nimpa ang nakaraan niya at ang patungkol sa pagkatao niya. Ang tanging naaalala niya lamang ay ang nabanggang kwan at pagkatapos doon si Bernie na ang kanyang naalala. Nagulat na lamang siya nang sinabi ni Aya na matalik silang magkaibigan. Hindi niya kilala si Aya sa totoo lang at dahil sa wala naman siyang naaalala ay niniwala siya sa mga sinabi nito sa kanya. Idagdag pa ang mga magulang niyang hindi niya maintindihan. Isang ama at ina na mukhang pera na tila siya ibinenta sa mga Salazar. Pakaramdam niya ay hindi siya mahalaga sa mga ito, na pera lamang ang hinahangad ng mga ito sa kanya. Naisip niya tuloy kung totoo niya ba talagang mga magulang ang mga ito o hindi. Frustrated si Nimpa na lumabas ng kanyang kwarto. Nag-ayos siya ng kanyang sarili at pupuntahan niya si Bernie sa kumpanya nito. Hindi niya papayagang masira na lamang ng ganoon ang kanilang pamilya. Mahal na mahal niya pa rin ang kanyang asawa kahit pa sa ginawa nito sa kanya. Nakahanda niya itong patawarin sa lahat ng kasalanang nagawa nito sa kanya. Pababa na siya ng taxi at patawid sa daan ng isang rumaragasang sasakyan ang humagip sa katawan ni Nimpa. Nagkagulo ang mga tao sa paligid at maya-maya pa ay dinala na ng ospital ang dugo ang si Nimpa na walang malay. Nagising siya na maliwalas ang paligid niya. Nasa isang pribado siyang kwarto sa ospital. Napahawak siya sa ulo dahil kumikirot ito. Muling nanumbalik sa kanya ang lahat ng alaala ng nakaraan niya. Ang mga alaalang nawala sa kanya, pati na rin ang lahat ng nangyari sa buhay niya noong wala pa sa kanya ang kanyang dating memorya. Napahawak siya sa sinapupunan niya. Baka napano ang kanyang anak. Bumukas ang pinto ng ospital at iniluwa noon ang kanyang lolo Sandro. Napaluha si Sabina nang makita ang kanyang lolo Sandro. Zeb! Lolo! Napayakap si Sandro sa apo niya na kay tagal nang nawala sa kanya. Napakasaya niya at nanumbalik na ang alaala nito. Huli na siyang naaalala ni Sabina. Galit na galit siya sa pamilya Salazar, lalo na sa pamilyang Delgado, na nanloko sa kanya. Walang alam si Aya sa tunay niyang katauhan nang pumasok siya sa kumpanya ng lolo niya. Pumasok siya roon bilang isang empleyado sa kumpanya ng kanyang lolo, kung saan napag-iinitan siya ni Aya. Maraming kabalbala ng ginagawa ng pamilya Delgado sa kumpanya ng lolo niya. Kaya pinaimbestigahan niya ang lahat ng pinagagagawa ng pamilya ni Aya. Kagaya ng mga pangungulimbat ng mga malalaking halaga na mula sa bulsa ng kumpanya. Mga substandard materials na ginagamit sa mga produkto nila pero binibigyan ng standard na presyo kahit napakalaki ng naibubulsang pera ng mga ito. Duda siyang ang pamilya rin ni Aya ang nag-utos sa mga tao noon para kidnapin siya. Naalala niya na ang lahat na si Vermont ang nagligtas sa kanya mula sa tiyak na kamatayan sa pagkakataong iyon at hindi si Bernie. Hindi niya na alam sa ngayon kung papaanong pumasok sa eksena itong si Bernie hanggang sa nahulog ang loob niya sa lalaki. Hindi na siya noon nakabalik pa sa opisina dahil sa mga kasinungalingang pinagsasabi ni Aya sa kanya. May sumulpot pang extra parents niyang hindi naman niya kakilala na malamang ay pakanari ni Aya. Ang hindi inaasahan ng babaeng iyon ay ang pagkakaroon nila ng relasyon ni Bernie. Babalik pa rin si Sabina sa pamamahay ng mga Salazar sa pakiusap niya sa lolo Sandro niya. Susubukan niya pa rin ayusin ang relasyon nila ni Bernie sa huling pagkakataon para sa anak nilang nasa sinapupunan niya. Ayaw niyang mawalan ng pamilya ang kanyang anak. Nais niyang bigyan ng isang buong masayang pamilya ang kanyang anak balang araw. Isang kompletong pamilya. Muling nakatulog si Sabina.
pumayag ang kanyang lolo Sandro na bumalik siya sa mansyon ng mga Salazar, pero sa isang kondisyon, hayaan niya ang kanyang mga bodyguards na sundan siya para sa kanyang sariling kaligtasan. Nakauwi na nga siya ng mansyon ng kanyang asawa na hindi man lamang ito dumalaw sa kanya. 2 araw siya sa ospital subalit si Vermont lamang ang dumalaw sa kanya. Nag-aalala ito ng labis sa kanya hanggang sa nakalabas na nga siya. Hindi rin naman niya magawang itulak si Vermont papalayo sa kanya. At kahit ilang ulit niya pa itong pagsabihan na wag nang lumapit sa kanya, lumalapit pa rin ito sa kanya. Si Vermont Salazar ay isang black sheep of the family. Ayaw nitong tumulad kay Bernie na isang businessman at nagpapatakbo ng negosyo ng pamilya. Walang ginagawa sa buhay si Vermont kung hindi ang gumawa ng mga sirasirang sasakyan at nagkukumpuni ng mga kung ano-anong makina ng mga heavy equipment. Meron itong pag-aaring mechanical shop at ito mismo ang head automotive sa shop na pinapatakbo nito. Kaya mas gusto ni Madam Elizabeth si Bernie kaysa sa anak niyang si Vermont. Namahanan ni Vermont ang kabutihan ng kanyang amang si Victor. Pagdating niya sa bahay, ay kaagad na sumalubong sa kanya ang kanyang bruhang biyanan at ang asawa nitong si Victor, na sunod-sunuran lamang sa asawa nito. Naroon na rin si Aya at Bernie. Nakapulupot na naman si Aya sa mga braso ni Bernie na ikinadurog ng puso niya. But Sebi stands firm at hinarap ang mga ito. Mabuti naman at narito ka na. Next week ay i-announce na namin ni Bernie ang aming engagement. Kaya't kailangan mo ng permahan ang annulment nyo dahil hindi kami pwedeng ikasal ni Bernie nang hindi pa kayo annulled. I'm 3 months pregnant at halata na ang tiyan ko. Hindi ako pwedeng rumampas sa simbahan na malaki na ang tiyan ko, kaya kailangan mo itong permahan. Mataray na wika ni Aya sa kanya. Nilapag sa harapan niya ang annulment papers. Pagak na napatawa na lamang si Zeb. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng ito. Matagal na pala siyang niloloko ng mga ito. Hindi ko pipirmahan yan. Walang grounds ang annulment na yan dahil hindi ko yan pipirmahan. Ang kapal rin naman ng mukha mo, no? Ikaw pa itong ayaw na pumirma? Ay magkasama kayo ni Vermont ng 2 araw, tapos ikaw pa itong ayaw na pumirma? Nakatiimbag ang wika ni Bernie sa kanya. Bro, nababaliw ka na ba? Galing sa ospital si Nimpa. Hindi mo nga pinuntahan doon eh. Kaya ako na lang ang sumunod sa kanya noong na-discharge na siya. Hindi mo pinuntahan ang asawa mo sa ospital. Tahan ka ba? O nagtatanga-tangahan ka lang? Hindi napigilang sambit ni Vermont. Bakit pa ako pupunta doon? Kayong alam ko namang naroon ka. Huwag mo nga kaming pinagloloko sa mga kalokohan nyo. Alam ng lahat ng narito kung ano ang namamagitan sa inyo. Kaya't pirmahan mo na itong annulment papers. Sagot naman ni Bernie. No, hindi ko pipirmahan yan. At ikaw babae makapal ang mukha, manatili kang kabit habang buhay. Dumapo sa pisngi niya ang mga kamay ni Madam Elizabeth. Pwes, kung ayaw mong pirmahan ang mga papeles na yan, at hindi ka makakalabas ng bahay na ito habang buhay. Hiyaw nito sa babae at hinila ang buhok niya. Natigilan pa si Madam Elizabeth nang tinanggal ni Vermont ang mga kamay niyang humila sa buhok ni Nimpa. Pipirmahan ko yan, pero Bernie, buntis ako at magkakaroon na tayo ng anak. Kaya't bibigyan kita ng huling pagkakataon para maayos natin ang buhay natin. Piliin mo lang kami ng anak mo at kakalimutan ko na ang lahat ng nagawa mong kasalanan sa akin. Kakalimutan kong kabit mo si Aya. Ano yung pinigil ang pagak ng mga luha na nakatitig sa kanyang asawa. Isang hagalpak ng tawa lamang ang itinugon nito at isang masakit na pagtanggi sa kanya at pati na rin sa kanilang anak. Bernie, sumusobra ka na. Hiyaw ni Vermont sa kapatid. Hilam sa mga luha ang mga mata ni Nimpa na umakyat sa kwarto nila ni Bernie at kinuha doon ang isang mahalagang bagay ng kanyang pagkatao. Ang kanyang kwintas na ibinigay pa ng kanyang yumaong ina. Yun lang naman ang huling pagkakataon na ibinigay niya kay Bernie at mas pinili nito ang masira ang pamilya nila. Magulo doon sa baba dahil sa pag-aaway nila Bernie at Vermont nang tinawagan niya ang mga tauhan ng lolo niya at sinabing maganda sa kanyang paglabas. Wala siyang anumang gamit na dala sapagkat ang lahat ng naroon ay alaala ng isang Nimpa Salazar na gusto niya ng kalimutan. Babalikan niya na ngayon ang tunay niyang pagkatao bilang si Sabina Montemayor, na apo at tagapagmana ng Eagles Corporation. Kakalimutan niya ng minsan na naging bahagi ng buhay niya ang isang Bernie Salazar. Nagulat na lamang ang mga nagkakagulong mga Salazar sa baba nang makita siyang pababa ng hagdanan.
Nakakalokong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aya at si Madam Elizabeth naman ay nakatuon ng mga mata sa kanya. Diretso naman siyang tumitig sa mga mata ni Bernie at kinuha ang annulment papers sa ibabaw ng mesa at pinirma nito. Kinuha niya ang kopya niya at pinunit sa harapan ng mga Salazar. Simula ngayon, ay kakalimutan na kita, Bernie. At tandaan mo, sa muling pagkikita natin ay hindi na natin kilala ang isa't isa. Wala na tayong ugnayan pa sa isa't isa. Salamat, Vermont. Napakabuti mong tao. Naalala ko na ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Naalala ko nang iniligtas mo ang buhay ko na inagaw ni Bernie sa'yo. Naalala ko na ang lahat. Pagbabayaran mo, Aya, ang lahat ng kasinungalingan mo at ginawa mo sa akin. Pagkatapos noon, ay lumabas na nga si Sabina Montemayor sa pamamahay ng mga Salazar. Hinabol ni Vermont si Seb sa Becky habang si Bernie naman ay nasa terrace at pinapanood ang pagyakap ni Vermont sa ex-wife niya. Nakita niya ang pagpahid ng mga luha ng kakambal niya na tuluyan nang umalis si Nimpa sa mamamahay nila. Subalit nagulat siya nang sinalubong si Nimpa sa labas ng isang napakagarang Mercedes-Benz. Naikuyom na lamang niya ang kanyang kamao nang makitang yumukod pa sa harapan ni Nimpa ang isa sa mga taong nasa loob at tumalik sa kamay ng asawa niya. Patakbo siyang tumungo sa baba para pigilan si Nimpa dahil sa hindi niya may paliwanag na dahilan. Bakit ganito na lamang ang nadarama niyang lungkot nang makita si Nimpa na lumabas ng bahay nila? Nararamdaman niya rin ang galit noong makita niyang niyakap ni Vermont si Nimpa. Mas lalo siyang nag-alala kung sino ang mga taong kumuha kay Nimpa sa tapat ng mansyon nila. Nagulat na lamang siya nang sinalubong siya ni Vermont sa baba ng bigwas sa muka. Galit na galit ito sa kanya at sinumbatan siya. Puno ito ng pagsisisi na sana raw ay hindi nito hinayaan si Nimpa na mapunta sa kanya. Hindi sana masasaktan si Nimpa kung hindi nagparaya si Vermont sa kanyang nararamdaman. Simula ngayon ay kukunin ko na sa iyo ang lahat ng bagay na ipanaraya ko sa iyo. Sisimulan ko yun kay Nimpa. Sa unang pagkakataon ay nagalit sa kanya si Vermont. Sa unang pagkakataon ay sinumbatan siya ni Vermont. Simula pa man noong mga bata pa lamang sila, ay palagi na siyang pinagbibigyan ni Vermont. He will always give way para sa kanya. And this is the first time na nagalit sa kanya ang kakambal niya. Naalala niya pa noon kung papaano niyang hiniling kay Vermont na wag nang magpakilala pa kay Nimpa para isipin ng dalaga na siya ang nagligtas dito sa halip na si Vermont. Madali niya lamang nakuha ang tiwala at pag-ibig ni Nimpa. Hindi niya inaasahang darating sila sa hiwalayan. Mahal naman niya si Nimpa pero matapos ipakita sa kanya ni Aya ang mga larawan ni Nimpa kasama si Vermont, ay napuno ng galit ang puso niya para sa dalaga. Bakit? Hindi mo pa ba nakuha si Nimpa? Hindi ba? At may relasyon kayong dalawa? Muling natamaan si Bernie ng suntok mula kay Vermont. Baliw ka na! Napakabait ng asawa mo para pag-isipan mo siya ng masama. Oo, mahal na mahal ko ang asawa mo. Pero kahit kailan, ay hindi niya ako pinatulan. Napakataas ng respeto ko sa asawa mo. Dahil malinis siyang babae. Sinayang mo lang ang isang matinong babae na walang ibang ginawa kung hindi ang mahalin ka. Kung sana hindi na lamang ako nagparaya sa'yo. Sana ay maayos kami ngayon ni Nimpa. At hindi ko sasayangin ang kagaya niya sa isang walang kwentang babaeng kagaya ni Aya. Nagpupupuyos ang kalooban ni Bernie matapos iniwan ni Vermont. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit itinatanggi nito ang patungkol sa kanila ni Nimpa? Totoo bang wala silang relasyon ng asawa niya? Sa paglipas ng isang buwan, ay tuluyan nang nalugmok sa kalungkutan si Bernie. Hinahanap-hanap niya lagi si Nimpa at namimiss niya ang presensya ng kanyang asawa. Nagsisimula ng bumagsak ang negosyo nila matapos silang bitawan ng Eagles Corporation. Halos hindi niya na nabibigyan ng oras ang kumpanya nila nang dahil sa paghahanap niya kay Nimpa. Ngayon niya lamang nakita ang halaga ni Nimpa nang mawala na ito sa buhay niya. Wala na rin kwenta ang relasyon nila ni Aya nang dahil sa nalaman niyang hindi niya ito mahal. Si Nimpa pa rin pala ang kanyang minamahal. Isang napakalaking pagkakamali ang nagawa niya kay Nimpa. Matapos sabihin sa kanya ni Vermont na wala silang relasyon ni Nimpa, ay nagsimula na siya sa pag-review ng CCTV sa bahay nila. Doon niya napatunayan kung gaano kabuti si Nimpa sa asawa niya. Sa kanya lang rin nalaman na ginawang katulong ng Mami Elizabeth niya ang asawa niyang si Nimpa. Nagpupupuyos ang kalooban niya sa nangyari.
Nalaman niya ring hindi totoong buntis si Aya. Nagdadrama lamang pala ito na buntis para tuluyan niya ng hiwalayan si Nimpa. Sa ngayon ay napuno na ng pagsisisi ang puso niya dahil sa mga nangyari. Sinisisi niya ang kanyang sarili lalo na sa pagkawala ni Nimpa. Umaalis siya araw-araw para hanapin si Nimpa. Sa Eagles Corporation habang nakaharap si Aya sa kanyang monitor, ay laking gulat niya nang dumating ang sinasabing bagong operation manager na in charge sa designs and clothing industry ng Eagles Corporation. Ito ang magiging manager ng department nila. Good morning everyone! Gulat na gulat siya nang makita si Nimpa Suarez. Pinagpapawisan siya ng malagkit nang ito ay kanyang makita. Naalala na ba nito ang pagkatao nito? Bakit nakabalik na ang babae sa Eagles Corporation? Noon kasi ay nalaman nito ang lahat ng kabulustugan na ginawa ng pamilya niya sa Eagles Corporation. Kaya ginawa niya ang lahat para mawala si Nimpa noon sa kumpanya. Nagbayad pa siya ng mga hooligans para mawala ito. Pero sa nuwerte itong nailigtas ni Vermont Salazar. Mabuti na lamang at nagka-amnesia ito. Napakalakas ng kabog ng puso niya nang maramdaman niya ang mga matatalim na titig ni Nimpa sa kanya. Mas lalo siyang kinabahan nang sinabi nitong gusto nitong makuha ang monthly report this month sa lahat ng ginawa nilang disenyo. Wala kasi siyang nagawang disenyo this month nang dahil sa nawalan siya ng konsentrasyon sa trabaho. Nagsusumikap siyang sumipsip sa ina ni Bernie na si Elizabeth para maikasal na sila. Subalit nagtataka talaga siya dahil tila nawala na ng gana sa kanya si Bernie. Nalaman na nitong hindi siya totoong buntis. Nararamdaman niyang tila iniiwasan na siya ni Bernie nitong mga huling araw. I need your report ASAP, Miss Delgado. Ma'am, I'm sorry but I don't have anything to report this month. Wala akong nagawang disenyo, ma'am. Kinakabahan na wika ni Aya. Tila naaalala na nga nito ang pagkatao at bumalik na ito sa pagiging terror manager ng Eagles Corporation. Naaalala rin kaya ng babaeng ito ang ginawa niya noong na-amnesia siya? I want your design tomorrow at 2 o'clock. Kung wala kang may pasang disenyo, mas mabuting mag-resign ka na lang. Naikiyom na lamang ni Aya ang mga kamao sa sinabi sa kanya ni Nimpa. Mukhang hindi nito naaalala ang mga ginawa niya, kaya't mas maigi na rin iyon. Pero paano ba itong nakabalik dito? Natigilan siya nang tumigil ito at bumalik sa harapan niya. Anyway, Miss Delgado, you should know na hindi ako madaling kaaway. Kaya't humanda ka. Pasabi na lang rin kay Vernie at sa kuluban niyang ina that I was back. Nalingkit ang mga mata nitong lumapit sa kanya at tinitigan siya ng buong talim. Tila tinulo siya sa kinatatayuan nang marinig niya lamang ang tatak ng suot nitong high heels palayo sa kanya. Kailangan niyang igapang sa Vice President na walang iba kung hindi ang ama niya, ang partnership ng Eagles Corporation sa negosyo ng mga Salazar. Nang sa gayon ay pakasalan na siya ni Vern. Napapansin pa naman niya ang panlalamig sa kanya ng lalaki nitong mga huling araw. Nalalapit na ang grand anniversary ng Eagles Corporation at ito na ang pinakahihintay na araw ng pamilya Salazar para makalapit kay Mr. Sandro Montemayor. Masayang-masaya si Elizabeth matapos silang mabigyan ng invitation na ibinigay sa kanila ni Aya. Para sa kanila, ay blessing talaga itong si Aya sa pamilya nila. Patuloy ring inalalakad ni Aya ang partnership ng Eagles Corporation at ang business ng pamilya Salazar. Umaasa siyang pakakasalan na siya ni Vernie sa oras na may kasana niya ang partnership ng dalawang kumpanya. Ang kanyang ama ang appointed Vice President ng Eagles Corporation matapos inatake ng stroke ang Vice President ng kumpanya nila. Kapag nakausap na ng kanyang ama si Sandro Montemayor, ay wala nang problema ang partnership ng dalawang kumpanya. Maaga siyang lumabas ng mga oras na yun sapagkat pupuntahan niya si Vernie. Nagtataka siya nang makita ang sasakyan ng lalaki sa labas ng Eagles Corporation. Napakasaya ni Aya nang makita ang sasakyan ni Bernie dahil sa wakas ay sinundo na siya nito sa kumpanya. Subalit nagulat siya nang makitang pumasok si Bernie sa kumpanya nila na tila hindi man lamang siya nakita. Nagtatakang sinundan niya si Bernie at nagulat siya nang tumungo ito sa opisina ni Nimpa. Bernie love! Pagtawag niya rito, napalingon ito at matalim ang mga tingin na itinapon nito sa kanya. Hindi ikaw ang kailangan ko. Kaya Aya please, not now. Bernie, mag-usap tayo. Alam kong si Nimpa ang pinunta mo dito. Mag-usap tayo saglit. Inis na wika ni Aya, sabay hablot ng braso ng lalaki.
nang bumukas ang pinto ng opisina ni Nimpa. Saglit itong natigilan at napatitig sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay ninagpasan sila ng babae na tila hindi man lamang sila nakita. Nim, sandali. Mag-usap tayo kahit sandali lang. Wika ni Bernie na itinulak si Aya palayo sa katawan niya at tinabol ang papalabas ng si Nimpa. Nim, sandali lang. Mag-usap tayo, sandali please. Kahit saglit lang. Napatigil si Nimpa nang humarang sa harapan niya si Bernie at tinitigan ito mula ulo hanggang paa. I'm sorry but I don't remember na meron kang appointment sa akin, Mr. Salazar. Kung gusto mo akong makausap, then talk to my secretary and ask her for an appointment. Is that clear, Mr. Salazar? Natigilan si Bernie matapos iyong sabihin sa kanya ni Nimpa. This is the first time na kinausap siya ni Nimpa in a cold way. Pakiramdam niya ay may malaking pader na namagitan sa kanilang dalawa ni Nimpa sa pagkakataong ito. Sinundan niya na lamang ng tingin si Nimpa at napatiimbagang siya nang makita ang kakambal na si Vermont na lumabas sa isang magarang itim na sasakyan at sinalubong si Nimpa. Hinawakan pa nito ang mga kamay ng asawa niya at tinulungang makasakay sa sasakyan. Tila siya sumabog na bomba dahil sa sobrang galit na nagmamadaling sinundan si Nimpa. Napahinto na lamang siya na tila nang hihina nang makaalis na ang mga ito. Napangiti si Sabina matapos magpa-check up sa kanyang private OB-GYN. 3 months na ang batang ipinagbubuntis niya. Anak nila ito ni Bernie. Pero hindi na makikilala pa ni Bernie ang anak niya dahil wala na ito sa buhay niya. Pagkatapos ng check-up niya, ay masaya siyang lumabas sa klinik ng OB-GYN matapos niyang tanggapin ang resetang bitamina para sa anghel na nasa sinapupunan niya. Luming ata ang buntis ah. Nakangiting puna ni Vermont na makulit na nag-a-apply bilang bodyguard niya hanggang sa ang lolo niya na ang kinukulit nito. Tinanggap niya na lamang ito dahil malaki ang utang na loob niya kay Vermont at tinanggap na rin naman ito na hanggang magkaibigan na lamang sila. Siyempre healthy ang anak ko, Vermont. Kaya as far as I'm concerned, masaya ako kapag healthy ang anak ko. Ang anak ko na lamang ang mahalaga sa akin ngayon, Vermont, at ang kumpanya ng lolo ko. Wawalisin ko na sa loob ng kumpanya ni Lolo ang pamilya Delgado dahil sumusobra na sila. Napangiti na lamang si Vermont na ngayon ay ang tanging nakakakilala sa tunay niyang katauhan bilang si Sabina Suarez Montemayor. Hindi na rin umuwi si Vermont sa mansyon simula noong nawala na doon si Nimpa o si Sabina Montemayor. Kinabukasan ay nakita ni Aya na si Vermont ang kasakasama ni Nimpa. Nagtataka man pero masaya siya dahil kung may relasyon ng dalawa ay wala na siyang poproblemahin pang mga agaw kay Bernie. Pero mas lalo siyang nagtaka nang makita si Bernie na pumasok sa opisina. Lumapit siya sa lalaki subalit hindi raw siya ang kailangan nito kung hindi si Nimpa. May appointment ito kay Nimpa. Nagpupupuyos ang damdamin niya nang makitang tumungo si Bernie sa sekretary ni Nimpa. Ilang araw na siyang tinataboy ni Bernie at hindi kinakausap. Anong problema, miss? Yun ang appointment ko kay Nimpa. Bakit hindi ko siya pwedeng kausapin? Halata ang pagkairita sa boses ni Bernie. Hindi sanay ang isang Bernie Salazar na siyang parating humahabol kay Nimpa. Hindi inaasahan ng isang Bernie Salazar na hindi man lamang siya kakausapin ni Nimpa. Ang Nimpa na noon ay masayang naghihintay sa pagdating niya. At masaya kapag kinakausap niya ay dinededma siya ngayon. Napakasakit ng pakiramdam niya sa ginagawa ng dati niyang asawa sa kanya. But he deserved it, kaya titiisin niya na lamang ang lahat. I'm sorry sir, but Miss Suarez is not in the mood para harapin ka. Bumalik ka na lamang sa ibang araw. What? May appointment ako kay Nimpa. Bakit hindi ko siya pwedeng kausapin ha? I'm sorry sir, pero yun po ang sinabi ni Miss Nimpa sa akin. At wala na po akong magagawa. Kung pwede sana ay lumabas na lamang po kayo. Laylay ang mga balikat ni Bernie na tumungo sa labi habang si Sabina naman ay pinagpapatuloy sa loob ng opisina niya ang kanyang ginagawa. Nire-review niya ang mga gawa ng designer niya at disappointed na na-reject niya ang lahat ng gawa ng mga ito. Balak niyang mag-launch ng mga summer fashion trend at wala siyang nagustuhan sa lahat ng gawa ng mga designer kaya imimit niya ang mga ito mamaya. Habang nagmi-meeting sila, ay napansin niyang iwas na sa kanya si Aya. Hindi niya pa nakakalimutan ang lahat ng ginawa nito sa kanya. Nagtitimpi lamang siya sa babaeng ito. Nag-iingat na rin siya dahil ayaw niya nang maulit ang lahat ng nangyari ngayon sa kanya dati.
Kapag makakuha lamang siya ng ebidensya laban kay Aya na ito ang nag-utos sa mga hooligans noon para kidnapin siya, ay ipapakulong niya si Aya. Isang bagay rin ang natutunan niya sa kanyang lolo Sandro. Sa pagpapatakbo ng kumpanya, I keep your friends closer and your enemies the closest. Kaya mas mabuti na rin itong nakikita niya si Aya sa araw-araw. Nagsisimula na rin siyang pahirapan ito. Lintik lang ang walang ganti. Gayong naaalala niya na ang tunay niyang katauhan, ang lahat ng sakit na dinulot nito sa kanya noong nasa loob pa siya ng mansyon ng mga Salazar bilang asawa ni Bernie. Mabuti na rin at nakilala niya ng maaga ang totoong pag-uugali ni Bernie. Lalo na ang ina nitong mukhang pera. Kung kilala lang sana ni Elizabeth ang tunay niyang katauhan, ay tiyak na aalagaan siya nito. Magbubuhay rin na siya sa loob ng mansyon ng mga ito. Pero mabuti na rin at nakilala niya ang buong pamilyang iyon. Ang mahalaga ay nakabalik na siya bilang Zabina Montemayor. Ang kagaya ng mga Salazar ay hindi nararapat sa pamilya nila, maliban na lamang kay Vermont, na naging mabuti sa kanya at palaging nag-aalaga sa kanya. Hindi niya makakalimutan ang kabutihan nito at ang pagliligtas ni Vermont sa buhay niya. Yeah, I don't like your designs. Summer ang motif natin, so I want something fresh sa mata, something soft texture. At syempre, may class at elegance. Itinapon niya ang disenyo ni Aya sa basurahan na sobrang ikinawindang nito. Sa lahat ng disenyo na nakita ko sa araw nito, ang disenyo mo Aya ang pinakawalang kwenta. Revise it. At kung hindi mo magagawa ng maayos ang trabaho mo, mag-resign ka na. Hindi yung sinasahuran ka sa kumpanya para lamang tumunga nga rito sa operation room buong maghapon. Iniwan ni Nimpa si Aya na hindi nakahuma. Matapos marinig ang mga sinabi niyang masasakit salita, sa harapan pa mismo ng mga kasamahan nito, pahiyang-pahiya si Aya sa unang pagkakataon. Palabas na ng opisina si Nimpa nang makita niya sa labi si Bern. Hindi pa pala umaalis ang mokong na ito at mukhang hinihintay ang paglabas niya sa conference room. Wala pa naman si Vermont dito para itaboy ang kakambal nito dahil inutusan niya itong bumili ng pagkain nila sa labas. Tuloy lang ang paglalakad niya na tila hindi ito nakita, subalit hinaplot nito ang kamay niya nang mapadana siya sa may labi. Let go of my hands or ipapakalatkat kita papalabas sa mga gwardiya. Banta niya sa ex-husband niya. Binitawan naman ni Bernie ang mga kamay niya. Nagsusumamo itong kausapin siya kahit sandali. Sinulya pa niya ang relos na pambisi at diretsa ang sinabi niya rito na magsalita na sa kung ano man ang gusto nitong sabihin. Humingi ng tawad sa kanya si Bernie. Gusto nitong magbalikan sila at kalimutan ang mga masasamang nangyari sa buhay nila. Napakamot sa ulo si Nimpa at sinabihan ng lalaki na tapos na ang oras nito matapos sulyapan uli ang relos na pambisi. Akma na siyang aalis sa harapan ni Bernie. Hinawakan nito ang mga kamay niya na kaagad namang binitawan ni Zabina. It's too late dahil wala na roon ang damdamin niya para sa asawa niya. Tanging natitira na lamang sa puso niya ay ang panghihinayang sa relasyon nilang sinira nito ng tuluyan. Hindi niya na rin matanggap si Bernie, lalo na at nakita niya na kung ano ang tunay na ugali nito. Ngayong nakikita na siya nitong may silbi siya dahil kailangan nito ng koneksyon sa Eagles Corporation para sa fashion industry na gustong buksan ng inang si Elizabeth. Kaya mas lalo na lamang nag-uumapaw ang galit na nararamdaman niya kay Bernie. Iniwan niya ang dating asawa sa labi. Hindi niya kayang makipag-usap dito ng matagal. Naroon pa ang galit na nararamdaman niya sa binata dahil sa ginawa nito sa kanya. Baka hindi niya na kaya pang magtimpi at tuluyan ng sumabog ang kanyang galit sa taong ito. Pinaghanda na ni Zabina ang darating na anniversary ng kumpanya nila. Sigurado siyang napakaraming mga elitista na nagmula pa sa mga ilang business sector ang dadalo sa event na iyon. Marami ang nagnanais na maging parte ng Eagles Corporation. Nangunguna ang kumpanya nila sa fashion industry. Kaya sa araw ring iyon, ay binabalak ng Lolo Sandro niyang ipakilala na siya sa lahat bilang nag-iisang apo nito at tagapagmana ng Eagles Corporation. Noon napakaraming bachelors ang nag-aagawang makilala siya, pero ginawang pribado ng Lolo Sandro niya ang buhay niya para maiwasan ng mga taong gahaman sa pera at ninanais lamang na mapalapit sa kanya dahil sa pera. Hindi niya akalain sa isang iglap ay magbabago ang buhay niya nang pamahalaan niya ang Eagles Corporation bilang Operation Manager. Walang sino mang nakakakilala sa tunay niyang pagkatao nang pag-initan siya ng appointed Vice President na si Mr. Delgado.
Lumalaki ang ulo ni Aya na isa sa mga designer ng kumpanya nang dahil sa posisyon ng ama nito. Kaya sa araw ng anniversary ng kumpanya nila, aalisin niya ang mga tinik na nasa kumpanya nila, ang mag-amang Delgado, nang hindi na ito pamarisan pa ng ibang mga tao roon sa loob ng kumpanya nila. Isang araw sa department store, ay namili si Sabina ng susuotin para sa anniversary nila. Hindi pa naman halata ang tiyan niya dahil sa 3 buwan pa lamang naman ang nasa sinapupunan niya. Kaya libre pa siyang makakasuot ng mga magagandang gown na hapit sa katawan niya. Kasama niya ngayon si Vermon, na tuwang-tuwa naman na namimili ng mga gown na susuotin niya. In fairness naman din sa lalaking ito, may taste rin ito pagdating sa susuoting gown. Magaling rin itong mamili ng mga damit, kaya't nag-enjoy sila pareho. Ginawa niyang designer si Vermon. Natigilan na lamang siya nang makita si Madam Elizabeth na pumapalakpak at pinagtatawanan siya. "Look, who's here? Ang mga taong walang kwenta, ang anak kong loser, at ang dati kong manugang na mahirap pa sa daga. That is good, Vermon, na umalis ka sa tahanan namin nang dahil sa babae niya. Sinabi ko sa iyo humanap ka na lamang ng ibang babae na mayaman na kayang tumbasan ng kayamanan natin. Pero sinundan mo talaga ang asawa ng kapatid mo. Hiniwalay na nga yan ni Vernie. Pinulot mo naman. Napakatang mo talagang bata ka." Bulyaw ni Madam Elizabeth sa anak. Kaagad silang pinagtinginan ng mga tao roon. Lumapit kaagad sa kanila ang manager ng department store dahil sa lakas ng boses ni Madam Elizabeth. "Ma'am, huwag po kayong mag-iskandalo rito sa loob ng department store. Kung may problema po kayo, ay huwag niyo pong dalhin dito." Maayos na pakiusap ng manager ng department store. "Hindi po ba ako kilala? Ako ang sikat na designer ng Eagles Corporation. Ama ko ang vice president ng Eagles Corporation at pagmamay-ari ng Eagles Corporation, ang department store na ito. Baka gusto mong masasanti dito." Sabi naman ni Aya sa manager na napayuko. "Ma'am, bawal po kasing mag-iskandalo dito sa department store." Naiiyak na wika ng manager na iyang-iya sa ginawa ni Aya. Napaka mapagmataas talaga ng babaeng ito. Sigurado ay kailangan na nitong maturuan ng leksyon. Hinatak naman ni Vermon ang mga kamay niya papalayo sa lugar na iyon habang hindi pa sila napapansin ni Madam Elizabeth at pati na rin itong si Aya dahil nakatuon ang atensyon ng mga ito sa manager na pinapagalitan. Tinawagan ni Sabina ang head security ng department store na pag-aari ng lolo niya at pinapanood niya sa labi ang nangyayaring kahihiyan kina Madam Elizabeth at pati na rin kay Aya na hinuli ng security ng department store. Dinala ang mga ito sa police station dahil sa pamamahiya ng mga ito sa manager ng department store na wala namang ibang ginawa kung hindi ang sawayin lamang sila na huwag magkulong. Sinubukan pang gamitin ni Aya ang kumpanya ng Eagles Corporation para makatakas ito sa pagkakasala dahil pinabayad sila ng fine sa abalang nagawa nila sa manager at pati na rin sa pamamahiya nila. Subalit tinawagan ni Sabina ang kanyang lolo para sabihing itanggi si Aya ng kumpanya. Bukas na bukas din pagkatapos ng anniversary ay sisisantayin niya na si Aya. Magarang-magara ang buong pamilya Salazar na pumasok sa bulwagan ng mga Montemayor. Kasama ni Madam Elizabeth ang kanyang anak na si Bernie at pati itong si Aya. Ang ama nito ay hindi sumasama sa mga event na kagaya nito dahil hindi ito mahilig sa mga limelight kagaya nitong si Vermon. Sunod-sunuran lang rin naman ito kay Madam Elizabeth. Kasama ng mga ito si Aya para ilapit kay Sandro Montemayor. Si Aya rin naman ang ipinakilalang asawa ni Bernie sa publiko. Kaya heto at magkasama ang dalawa, kahit halata ang disgusto sa mukha ni Bernie. Habang sa Sabina naman ay tuwang-tuwa na kumakain ng ice cream dahil nagkikrave talaga siya sa mga matatamis. Wala siyang pakialam sa mga taong naroon na nakatingin sa kanya na kumakain ng ice cream. Nagulat na lamang siya nang punasan ni Vermon ang gilid ng labi niya. Pinandilatan pa siya ng mga mata nito at winarningan siyang hindi nakakabuti sa bata ang sobrang tamis. Tinawanan niya na lamang ito at kukuha pa sana ulit siya ng ice cream nang napatigil siya nang makita si Aya na papalapit sa kanya. "Dahan-dahan sa pagkain si ma'am. Nakakaya kay Sir Sandro na makita ang tawag niyang pati gutom." Naniningkit ang mga mata ni Sabina sa narinig. Subalit isang matamis na ngiti lamang ang ipinaskil niya sa mga labi. Kibit-balikat na lamang. She doesn't want to cause a scene dahil hindi pa ito ang tamang oras para bigyan niya ng leksyon ang babaeng ito na hindi nito magagawang kalimutan sa tanang buhay niya. Hindi niya na lamang pinansin si Aya at muling kumuha ng ice cream.
Kumuha rin ito ng isang kopa ng alak at nag-iwan pa ng masakit na salita patungkol sa kanya. Nawala na raw siyang choice kung hindi ang kumapit kay Vermont dahil ibinasura na siya ni Bernie. Naawa naman siya kay Vermont dahil sa napakabuti nito sa kanya. Tinanggap nga nito ng ganon kadali na gusto niya na lamang itong maging kaibigan. Hindi naman lingid sa kaalaman niya na gusto siya ni Vermont. Tuluyan na pala itong umalis sa mansyon ng inang si Elizabeth. Kitang-kita niya ang mga matatalim na tingin ni Bernie sa kanya, kung kaya ay kumapit siya sa mga bisig ni Vermont. Lalong nagdilim ang mukha ng dati niyang hangal na asawa. Ang kapal talaga ng mukha mong babae ka na pumasok dito sa party ni Mr. Montemayor. Napasinga pa siya nang makita si Madam Elizabeth sa harapan niya. Mukhang hindi niya talaga na mapipigilan ang kanyang sarili dahil ang mga ito ang gumagawa ng paraan para mapadali ang pagkakapahiya. Napatuon pa ang atensyon ng mga tao sa kanila, lalo na sa kanya na ngayon ay may hawak na pinggang puno ng ice cream. Ma'am, pwede ba? Tumigil ka na at huwag ka nang gumawa ng iskandalo rito. Saway ni Vermont sa inang si Madam Elizabeth. Totoo naman eh. Ex-wife na ng anak kong si Bernie. Ngayong hiniwalay na ni Bernie, ay narito na naman at kumakapit sa anak kong si Vermont. Wala nang nahihitang pera kay Bernie, kaya't lumipat naman kay Vermont. Gold digger at mukhang pera. Nanggagaliiti pa si Madam Elizabeth. Ma'am, tumigil ka na. Kung ayaw mong kalit-kalit kita papalabas ng bulwagan. Andrew, pwede ba tumigil ka na sa pagtatanim ng gulo sa utak ni Mami? Asik ni Bernie kay Aya. Napangisi na lamang si Sabina sa mga nangyayaring ito. Hindi niya inaasahang ipagtatanggol siya ni Bernie. Taliwas sa mga nangyayaring dating inaayaan lamang nitong sinasaktan siya ng ina nito sa harap ni Aya. Pero huli na ang lahat. Humawak na lamang siya sa mga braso ni Vermont. Tara na, nawalan ako ng ganang kumain. Yung mga tao rito ay nakakasuka. Ang sasama ng mga ugali. Sinadya niyang maging malambing kay Vermont para inisin nitong si Bernie. Napapansin niyang nitong mga huling araw ay nag-iiba ang pakikitungo nito sa kanya. Parang bumalik ang dating Bernie na minahal niya. Pero kahit kailan ay hindi niya nababalikan pa ang kabaliwang iyon. Where are you going? Ang kapal ng mukha mong pumasok dito sa party ni Mr. Montenegro. Para kumain lang? Alam kong nagtatrabaho ka lang sa Eagles Corporation. Kaya ka narito. Pero mahiya ka naman sa mukha mong babae ka. Pinag-aaway mo ang dalawang anak ko. Pinigil ni Madam Elizabeth ang braso ni Sabina. Kay Nimpa, hindi pa ako tapos sa'yo. Bulyaw sa kanya ng dati niyang biyanan na napaka-eskandalosa kahit kailan talaga. Bitawan mo ako, pwede ba? Hindi niya na napigilan pa ang kanyang inis sa babaeng kaharap niya. Lalo na ng paglinga niya sa paligid, ay pinagtitinginan na sila ng mga tao na halata na ang pag-uuyam sa pagkatao niya. Lahat ng tingin ng mga taong naroon ay lahat sa kanya nakatuon, habang si Vermont naman ay naikuyom na lamang ang kanyang kamao na tinanggal ang mga kamay ng inang nakahawak ng maigpit sa braso ni Zabina. Tumawag ng security si Vermont at ipinadampot ang kanyang ina papalabas ng bulwagan. Nagsisisigaw ito at kinakaladkad ng mga security papalabas. Matalim naman ang tingin ng ama ni Aya sa kanya na hindi napigilang lumapit sa kanya. Galit na galit ito kay Zabina na sinabing sisisantihin ng babae sa trabaho bilang operation manager ng Eagles Corporation. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, Mr. Delgado. Baka bumalik sa iyo ang lahat ng sinabi mo sa akin ngayon. Sagot naman ni Zabina na hindi na kinaya pang magtimpi sa galit dahil sa mag-amang Delgado. Sabay itong ex niyang biyanan na muling bumalik dito sa loob nang makita si Mr. Montemayor. Anong kaguluhan ito? Dumadagungdong ang boses ni Sandro Montemayor na pumasok sa bulyawan. Nakita nito ang lahat ng nangyayaring pangalipusta ng mga taong ito sa kanyang apong sa Zabina. Kanina pa siyang umaga doon sa loob ng monitor room at tinitignan ang lahat ng nangyayari. Hindi niya nakinaya ang lahat ng nakikita niyang pamamahiya sa nag-iisa niyang apo. Kitang-kita niyang malawak ng isi ang gumuhit sa mga mata ni Madam Elizabeth na sumalubong talaga sa kanya para mag-report patungkol sa ginagawa nilang pamamahiya sa apo niya. Kitang-kita rin niya ang ngiting aso na sumilay sa mga labi ng appointed vice president ng kumpanya niya. Na-stroke kasi ang vice president niya. Kaya itong si Mr. Delgado, ang inappoint nitong kasalukuyang pumalit sa pwesto nito bilang vice president. Hindi niya akalaing masyadong lalaki ang ulo ni Mr. Delgado. Lumapit sa kanya si Sabina. Yumakap ito sa kanya at sabay tanong kung nakainom na ba siya ng maintenance niyang gamot. Tinanguan niya na lamang ang kanyang apo
na ikinagulat ng lahat ng taong naroon. Ang kapal-kapal talaga ng mukha mong babae ka. Nakita mo lang si Mr. Montemayor? Ay sa matanda ka naman lumandi. Lumayo ka na naman kay Vermont. Ikaw naman, Vermont. Can't you see this woman's character? Nakakadiri ang isang gold digger na kagaya niya. Pang-uuyam ni Madam Elizabeth sa apo ni Mr. Montemayor na lalong ikinainis niya. Sino ka para tawaging gold digger ang aking apo? Dahan-dahan ka sa pananalita mo. If I clearly remember, ang pamilya Salazar ang nagpumilit na lumapit sa pamilya namin para sa korporasyon. Mrs. Salazar, tandang-tanda ko pa noon kung papaano mong ipinakilala ang apo ko sa pamamahay niyo bilang katulong. How dare you making my Zebina house helper? Hindi nakahuma si Madam Elizabeth at nangangatog ang labing na palipat-lipat ang tingin kay Nimpa at Mr. Zandro Montemayor. Anong sinabi mo? Si Nimpa Suarez ay apo mo? Garalgal ang boses nitong tila, hindi makapaniwala sa sinabi ni Zandro Montemayor. Pati rin ang mag-amang Delgado at Bernie. Tanging si Vermont lamang ang hindi na nagulat pa. Nimpa Suarez ang ginamit niyang pangalan para pumasok sa kumpanya ko bilang operation manager. Pagpasok niya ay lalaman niya ang lahat ng kabulustugang pinagagagawa ng appointed vice president namin na si Mr. Delgado at ng anak niyang si Aya Delgado. And you, Aya Delgado, anong ginawa mo sa apo ko nung nalamang mong pinaiimbestigahan ka ni Seb? Namumutla si Aya sa takot na umawak sa braso ng kanyang ama na noon ay napayuko sa pagkapahiya nilang lahat. Ang babaeng nilait-lait ng kanyang anak ay ang nag-iisang apo pala ni Mr. Montemayor. I'm sorry, sir. Hindi ko kasi alam na apo mo po si Nimpa. Kaya nilabanan ko siya. Aside from that, ay wala na akong ginawang masama sa apo nyo. Pagsasinungaling pa ni Aya na namumutlang lumuhod sa harapan ni Zandro Montemayor. Are you sure? Hindi ba't pinakidnap mo ako sa mga binayaran mong tauhan? Para mawala sa landas nyo ng ama mo? Naging kabit ka ng asawa ko. At kani-kanina lang ay naalala ko pa ang pangmamalit mo sa akin. Wala na akong amnesia, my dear best friend. Pagkano pala ang binayad mo sa mag-asawang mukhang pera? May pinagkunwari mong mga magulang ko ha, best friend? Hindi na nakatiis pa si Sandro Montemayor, kaya't pinadampot niya na sa mga tinawagan niyang pulis ang mag-amang Delgado. Patong-patong ang kinakaharap na kaso ni Aya Delgado sa lahat ng ginawa niya kay Zebina. Ganon rin ang ama nitong si Florenta Delgado na nagnakaw ng malaking halaga sa kumpanya, habang hiyang-hiya naman si Madam Elizabeth sa nangyayari at nagawa niya kay Nimpa o Zebina na isa palang napakayamang babae. Sinwerte na sana ang anak ng si Bernie sa buhay nang makapag-asawa ng mayamang apo ni Zandro Montemayor. Subalit ang swerte na iyon ay nawala sa kanila na parang pula nang pinairal nila ang kasamaan ng pagkatao nilang mag-ina. Tanging si Vermont lamang ang naging mabuti kay Zebina, kahit noong mga araw na nakilala niya ang babae bilang si Nimpa Suarez. Mabuti ang hangarin ni Vermont kay Zebina at likas na sa kanya ang pagiging mabuting tao. Si Bernie naman ay halos araw-araw na sinusuyo sa Zebina, lalo na noong nakita nitong ipinagbubuntis ni Zeb ang anak nila. Sa inis na Zebina, ay pinadampot niya si Bernie palabas ng kumpanya nila. Kumuha siya ng restriction order sa korte na bawal na siyang lapitan pa ni Bernie dahil sa parati nitong panggugulo sa buhay niya. Idagdag pa ang ina nitong si Elizabeth na laging nagpapadala sa kanya ng iba't ibang regalo para lamang bumalik siya sa buhay ng anak niyang si Bernie. Tuluyan nang nalugi ang negosyo ng mga Salazar dahil halos lahat ng kliyente nila ay umatras na sa kanila noong malaman ng mga ito ang ginawa ng pamilya Salazar kay Zebina. Si Zebina na ang namamahala ng negosyo ng lolo niya, habang si Vermont naman ay pinagpapatuloy ang pagiging personal bodyguard ni Zebina. Nanlilit na siya sa kanyang sarili dati pa man. Noong nalaman niya ang tunay na katauhan ni Zebina, kontento na siyang tinatanaw na lamang si Zeb mula sa malayo at nakaagapay lagi sa babaeng minahal niya bilang isang bodyguard at patalik na kaibigan. Sa araw na ipinanganak ni Zebina ang kanilang anak ni Bernie, ay nawala na ang lahat ng galit sa puso niya, pero naisumpa niya sa kanyang sarili na kahit kailan ay hindi na siya babalik pa sa dating buhay kasama si Bernie. Nakangiting sumilip sa kwarto niya ang lolo Sandro niya at si Vermont na noon ay hawak ang maliit niyang anghel. Napakalawak ng ngiti nito na maingat na inabot sa kanya ang bata. Seb, kawawa naman ang apo ko kung walang tatay yung ama niya.
Mabuting tao si Vermont. Baka pwede na siya na lamang ang maging ama ni baby. Napanguwi siyang napahawak sa ulo niya. Pambihira naman talaga itong lolo niya at walang pigil sa pagrereto sa kanya kay Vermont. Gustong gusto kasi nito si Vermont na maging asawa niya. Naituguid nito ang negosyo ng maayos at lumago ang mechanical shop nitong maayos. Dahil napapangalagaan niya ito, kahit na naging bodyguard dito sa apo ni Sandro Montemayor. Sa paglipas ng panahon, ay unti-unti ring nahulog ang loob ni Zeb sa lalaking tumayong ama ni Baby Zen. Malay niya balang araw, ay talagang mamahalin niya rin si Vermont Salazar, ang hero ng buhay niya. Parati tayong mag-iingat sa mga salitang binibitawan natin, na huwag tayong makapanakit sa ating kapwa-tao. Maiksi lamang ang buhay para manirahan tayo sa ingkit sa ating kapwa. Lagi kong sinasabing makontento tayo sa anumang buhay ang meron tayo. Magsikap para marating natin ang marangyang buhay na hinahangad-hangad natin. Walang madali pero walang pangarap ang hindi natin maabot kapag sinamahan natin ang dasal at pagsisikap. Walang tinatawag na simpler way dahil matinik parati ang daan papuntang tagumpay, maliban na lamang sa mga taong maswerte sa buhay. Kaya mga kaibigan, lagi nating tatandaan to spread love not hate dahil ito lamang ang nag-iisang daan tungo sa masayang buhay.